Galing kay local imported, ASPD diagnosed here or sociopath. Paano makisama sa mga tao? Most of my life I lied, fake smiles and etc. Ano fake smiles? Dito tong smile. Like, Smiles, fake smiles. Ayan. Kala ko fake smiles. Fake smiles. You have to come from the standpoint of humility. Kasi isa sa mga trouble ng mga sociopath, and I may be wrong, kasi alam mo it swings from both ways eh. Pwedeng inferiority complex, pwedeng superiority complex. Pero if you come from the standpoint of humility, lagi mong iisipin na mas mabuti yung kapwa-tao mo kaysa sa'yo. Tapos dapat mas importante sila kaysa sa'yo. Na kapag ka umingiti sila, it's as if parang pakiramdam mo, umingiti boss mo, o umingiti magulang mo. Ganon dapat yun. Kasi ako, I always come from that standpoint na hindi ako importanteng tao. And my life is so much happier. Sobrang saya ng buhay ko dun sa konsepto na hindi ako importanteng tao. Kasi araw-araw, ginagalingan ko, araw-araw tinitindihan ko, araw-araw nilulupitan ko, araw-araw. Versus yung pakiramdam mo, mataas na tao ka na. Sabi ni Daniel Razon, CEO ng UNTV, always think that you're green. Because the sooner that you think that you're already ripe, then the next process is to rot. Lagi mong iisiping hilaw ka pa, bubot ka pa. Kasi the sooner na isipin mong hinog ka na, ang susunod nun, kabulukan. If you're coming from the standpoint na importante sa'yo yung opinion ng iba, dahil sa humility mo sa sarili mo, you will always end up in a good way. In a good place. Pero if you're coming from the standpoint na ang tingin mo sa mga tao, para bang, na para bang sila pa yung kailangan mag-hit ng standard mo, may problema ka. Even worse, pag nagsa-self-pity ka. Kasi pakaramdam mo, hindi mo na-hit yung standard ng mundo. Doon ka mag-a-adjust ng perspective. Ako, isa sa mga pinakamalalaking natutunan ko sa buhay tungkol sa perspektibo, ina-adjust ko yung perspektibo conforme kung ano yung makakabuti para sa akin. Tapos, laging ang tingin ko, long game, hindi short term. Kasi yung iba, ano makakabuti sa akin? Akin ang lahat ng pera. Short term ka, no? Bakit? Puro pera lang nakuha mo, wala ka nakuha ang credibility. Meron nga akong kilala sa social media, makapagkwento lang ako. Hindi ko naman siya sociopath, hindi ganun. Pero tuwing lalabas siya sa social media, galit. It's bata ito. Tapos dumating sa punto na hindi na siya, dati arrogante lang. Ang tingin ko sa kanya arrogante. And this is just my personal opinion. Ang tingin ko sa kanya arroganting bata. Social media ito iba yung behind the scenes kasi kilala ko siya behind the scenes. So, social media, arroganting bata. Tumawid yun from being an arrogant papunta sa pagiging mayabang. Bakit? Kasi sumasakay na siya sa mga sasakyang hindi kanya, nagpapapicture, dinadrive niya yung mga sasakyang hindi kanya para palabasin sa social media ang sobrang yaman niya na para bang kanya na yun. Ganun ang konsepto. Tapos tumawid pa. So, from being arrogante, papunta sa pagiging mayabang, tapos naging mata pobre. Minamata niya na kapwa-tao niya na hulugan yung sasakyan. Samantalang yung kanya, hulugan din. Sabi ko, tangina, may mali. May mali na. May mali. O, tignan mo, pagkatapos nung lahat ng yun, ano nangyari? Kayo nang bahala kung ano amoy ng publiko sa kanya. Ngayon, nagsusubok na siya mag-rebrand ng sarili. Gusto niya na ngayong ilabas yung behind the scenes. Ang problema, mahihilot mo pa ba impression ng mga tao na curious lang dun sa produkto mo dahil sa ugali mo eh. Yeah. Diba? O pagkatapos ngayon ng ugali, ano na ngayon? Laging ang wakas ng kapalaluan ay kahihiyan. Ang dulo ng pagyayabang, pagmamapuri, pagmamataas sa kapwa-tao, ang dulo niyan lagi pagkabagsak. Laging yan ang dulo niyan. Si Solomon na may sabi nun, at sino naman ako para hindi i-consider yung sinabi ni Solomon? Siya hari, ako ordinaryong taong bayan. Kahit pa sabihin mong lumang tao na yon at patay na yung tao na yon, siya hari, ako hindi. See? Kaya kino-consider ko lagi sinasabi ni Solomon at ng iba pang mga propeta. Sa akin sobrang importante nung konsepto ng perspective.
Perspektibo, sobrang importante. Importante sa akin yung perspektibo ko sa mga kapwa-tao ko, at importante rin sa akin yung perspektibo ng mga kapwa-tao ko tungkol sa akin. Nothing can beat that. Walang tatalo ron. It doesn't matter na kung sociopath ka o nasa katinuan ka. Wala pa rin tatalo ron. So yun ang suggestion ko sa mga sociopath sa social media. Pakinggan ninyo ako. Wala pa rin tatalo sa Alaska. Hindi ba? Wala pa rin tatalo sa kababaang loob. Wala pa rin tatalo sa kababaang loob. Nothing beats humility. Yan ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito Saan ni yun? EJ Joe. Boss, anong masasabi niyo sa mga taong dalawa yung iniibig nila? Sana. Ang taong may dalawang akala, walang tiyaga sa lahat niyang ginagawa. Hindi ka pakikinggan ng Diyos dyan. Hindi ka rin niya bibigyan ng matinong asawa kapag kaganyan ka. Masakit sa ulo yan. Masakit sa ulo yan. Di bali sana kung naniniwala ka sa Quran, tapos lumalapat yung standard mo bilang tao dun sa sinabi ng Quran, baka siguro kahit papaano medyo absuelto ka ng kaperaso. Pero kung Kristiyano ka, hindi gagana yan. Una-una, tingnan mo, yung konsepto lang ng practicality na ang mga babae silosa. At pag ang babae silosa, either nananahimik yan sa isang sulok o nagbubunga nga. And you have to deal with those tantrums every now and then. And you have to deal with the unregulated emotions every now and then. Tapos, yung sakit ng ulo na yung mismong kasama mo sa buhay, kaaway mo, tangina, sakit sa ulo nun. Ang sakit sa ulo nun. Hindi ko sinasuggest yan. Hindi ko talaga sinasuggest yan. Masakit sa ulo yan. Masakit sa ulo yan. Take it from me. Ako si The Chichester na maraming babaeng gustong dami. Apakadami. Kung alam nyo lang ang laman ng inbox ko. May mga iba pa nga sa inbox ko nagsisend ng nudes nila Kung alam nyo lang ang laman ng inbox ko. Pero hindi ko kinakana. Bakit? Masakit sa ulo yan The fact nga lang na meron siyang audacity para mag-send ng suso niya sa akin, ng poke niya sa akin, na hindi naman niya alam kung ilalabas ko ba yun o pananatilihin kong sa akin lang. All the more, may diferensya matik ang ugali nung pag nagkataon. Diba? Meron siyang ganung level ng confidence. Ano ibig sabihin? Meron din siyang level of confidence na bungangaan ako sa publiko. Hindi nakataka-taka yun. Isipin mo, yung konsepto, may mga ganun sa akin, may mga, sobrang wild ng inbox ko, kung alam nyo lang. Alam ni Gail, kasi minsan-minsan nandun siya sa loob ng inbox ko Alam ni Gail yun, pero sobrang bihirang nasa inbox ko si Gail. Sobrang bihirang nasa inbox ko siya. It goes as wild as may mga babaeng nagsisend ng suso, ng poke nila sa akin. Video. Video yun video. Chester, punta ka dito, bla bla. Tapos, merong mga lugi sa negosyo na gusto nang magpakamatay. Tapos, merong yung nanay nila nakaliping sa likod ng bakuran, pinatay ng tatay nila. Tapos, hindi nila alam kung ngayon kung ano gagawin nila. Sobrang wild ng inbox ko. Sobrang wild ng inbox ko. Walang influencer nakaparehas ng inbox ko Pilipinas. Wala. At sigurado ako sa iyo doon kasi walang kasing siraulo ko para pagtiyagaang resolbahin yung mga problema ng ordinaryong taong bayan at magpatanong sa inyo ng live. Walang kasing siraulo ko. Wala. Sa buong Pilipinas, wala akong kilalang kasing siraulo ko. Ako lang yung kaisa-isa sa buong Pilipinas na nagmamalasakit sa kapwa-taong influencer na hindi nagpapabayad at hindi rin ako interesado sa pera ninyo. Tapos tumutulong ako sa mga kapwa-tao ko sa mga problema nilang pang-araw-araw. Kaya ngayon, I get the fruit of my labor. Pinagkakatiwalaan ako ng mga tao nung mga sikreto nila. Ano yung tanong? Nakalimutan ko. Napasarap pa yung sagot ko ron Kung dalawa yung iniibig. Dalawa yung iniibig, masakit sa ulo yan. Take it from me, masakit sa ulo. Kung ako nga, hindi ko pinapatos Isipin mo, puta yung mga nagsasend sa akin ng mga suso, bata. 19, 20. Merong mga 30, merong mga 40. Pero sobrang wild nung range, nung edad, nung mga nagme-message sa akin. Isipin mo yun. Pero hindi ko pinapatos. Masakit sa ulo Diba? I don't want to deal with the tantrums na masakit sa ulo yan. Isipin mo, hindi ka magkakaroon ng anything na worth keeping for a very long time na katulad ko na magsasyam na taon na kami nung kasintahan ko kung lahat na lang kinakana ko. Kung lahat na lang pinapatos ko. O ngayon, magsasyam na taon na kami ng kasintahan ko, wala akong masyadong maraming sakit ng ulo sa kanya. Siya lang yung masakit na ulo sa akin. Ang dahilan ko bakit masakit na ulo niya sa akin na nagtatampo siya kasi gusto ko nang mamatay. Yun lang yun, kinatatampo niya. Pero other than that, wala masyadong maraming sobrang daming sakit ng ulo. Wala kami masyadong trouble sa kung saan-saan.
Yun, mga tampo lang na maliliit, hindi masyadong malalaki. Yun ang sagot ko ron. Pumili ka ng isa, tapos go full speed ahead. Paano naman pag sinabi pang nagsasawa na din? Magsasawa ka naman talaga eh. Ano ba palagay mo? Yung butas na pinapasok mo, mananatiling ganyan yan hanggang mamatay kayo? Magsasawa ka talaga. Kaya nga ang bilin sa Biblia, ang utos, ibigin ng asawa. Bakit? Kasi may mga asawa, hindi na talaga umiibig sa asawa nila, lalo na kapag parehas na sila matanda na. Siyempre magsasawa talaga kayo sa isa't isa nun. Tapos dapat, supposed to be, dapat napapalitan na yung ibang klaseng pag-ibig, hindi na yung pag-ibig na panlaman. Dapat yung pag-ibig na pang Diyos na mahal mo yung asawa mo, hindi dahil sa laman. Mahal mo yung asawa mo kasi sabi ng Diyos, mahalin mo asawa mo. Nalilito kayo, Pilipinas. Nalilito kayo. Akala nung iba, pag hindi na masaya, iiwan na. Tang-inang yan. Napakapangit na pagsasama. Napakapangit na pagsasama na ang dahilan kung bakit kayo nagsama, dahil lang maganda si babae o pogi si lalaki. Lumilipas yan, mga tanga. Lumilipas yan. Tapos paglipas niyang mga yan, na ang dahilan lang kung bakit ka nagjowa, dahil masaya, tapos along those lines, nabuntis mo yung putang inang babae, ano ngayon ang kasunod nun? Ang kasunod nun, hindi na masaya. Ang kasunod nun, obligasyon na. Tapos pag natagtad kayo ngayon ng obligasyon, ang susunod na niya, sasabihin mo, hindi ka na masaya. Tapos ang susunod niyan, hiwalayan. Bakit? Kasi hindi mo ni-ready yung isip mo na talagang ang kasunod talaga ng pag-ibig sa laman, obligasyon. Obligasyon ang kasunod niyan. At dapat matuto ka pa rin umibig kahit hindi na masaya. At dapat matuto ka pa rin umibig kahit magkaaway kayo. At dapat matuto ka pa rin umibig sa hirap at ginawa, sa lungkot at ligaya, sa lakas at pagdurusa, in sickness and ill health, till death do us part. Mga tao talaga, hindi marunong, napakatanga. Akala nila yung pag-ibig sa laman, yung mananatili yun hanggang mamatay sila. Tanga, mga putang ina. Tanga. Sige, next question. Tanong naman po ito, galing kay Titi Ball. Ano sabi ni Titi Ball? Doble pa nga yung isa yung basta yun. Tanong niya po, Boss, dati po akong teacher na nawalan ng lisensya dahil ginawa ko yung estudyante ko na buntis ngayon. Kaso gusto ko na po siyang hiwalayan kasi bumalik na yung dating asawa ko. Ano pong dapat kong gawin? O, diba? Sinabi ko na sa inyo eh. Yeah, sakto. Kita mo? Perfect example. Bumalik na yung asawa mo. Ano ngayon? Hiwalayan mo. Buntis na. O, diba? Trouble ka ngayon. Nakabuntis ka ng bago eh. Trouble ka ngayon. Masakit sa ulo talaga yan pagka kumuha ka talaga ng bata. Ingat kayo ha. Dahan-dahan kayo sa biyahe. Good night. Masakit talaga sa ulo yan. Siguro kung ako yung nandun sa ganong sitwasyon, naipit ka na eh. Naipit ka na eh. Hindi mo gugustuhin makaagrabyado. Dali lang ha. May pakitang gilas eh. Kinalaki ng TV niya. Pagpapatungal niya ng motor na masakit sa tenga. Tapos binangga. Happy siya. Happy kid. Ha? Nag-aaway? Okay. Ayan, di mo. Katulad nito. Away Mag-aaway yan mag-asawa. sigurado. Away mag-asawa. Kung ako yung nasa ganung sitwasyon, nakadepende kasi sa'yo kung sino pakikisamahan mo dun sa dalawa eh. Tanggalan ng lisensya. Paninindigan ko yung mga anak ko sa magkabila. Wala kang choice, mamangka ka talaga sa dalawang ilog niyan eh. Wala ka talagang choice niyan. So ano, wala kang pipiliin sa dalawang babae, kundi yung mga anak na lang. Yung mga anak talaga, wala naman choice eh. Tapos nasa kanya yung kalayaan kung sino pipiliin niya doon sa dalawa. Alam mo, one way or the other kasi makakaagrabyado ka dyan eh. One way or the other, makakaagrabyado ka dyan. Pag hindi mo binalikan yung asawa mo, pinili mo ito, paano yung mga anak mo dun sa asawa mo? Kung wala kang anak dun, baka pwedeng disregard mo na yun. Kasi may bago ka na eh. Wag mo munang istorbohin, brother. Mamaya na. Akin na. Bigyan mo na lang sa akin. Ibibigay mo sa akin. Pero huwag mo na istorbohin si Gil. Kasi nasisira momentum, pinanonood ng 100,000 ito eh.
Huwag kayong ganun ha. Ulitin ko, huwag kayong ganun. Nakikita nyo na naka-live eh. Ini-istorbo nyo yung kausap ko eh. Daan libo na nanonood dito, tapos pinanonood ng Pilipinas ito eh. No? Samahan ng sentido común. Samahan ng sentido común. Ang trademark natin, matatalino tayo. Bawal ang bobo rito. Nagkakaintindihan tayo. Okay. Wala, kailangan ko talaga ipakita sa inyo. Kailangan makita ninyo to. Otherwise, di kayo matututo. So, alam niyo na, Pilipinas, yung mga problema ninyo, siyang problema ko rin, pare-parehas lang tayo. Pare-parehas lang tayo. Iniistorbo ng kung sino man tungkol sa hindi importanteng walang kakwenta-kwentang bagay. Mas importante yung mga bagay na ginagawa mo, iniistorbo ka ng mga walang kakwenta-kwentang mga bagay. Anyways, going back to sa pinag-uusapan natin. One way or the other, makakagrabyado ka kung may anak ka doon sa magkabila. Pero nakatawid ka na doon sa kabila, may anak ka rito sa bago. Kung wala kang anak sa kabila, okay lang, maintindihan mo pa yun. Ito problema mo ngayon, baka masampahan ka ng kaso. You have to deploy a certain level of practicality. Diba? You have to deploy a certain level of practicality na pagkasal ka, binahay mo yan, yari ka. Underage pa yan, no? Pero, kung asawa lang naman, na walang papel, wala ka ring anak, wala kang attachment dun. Panindigan mo tong bago dahil may anak ka rito. Kung nasa nandun yung mas malaking responsibilidad, doon ka. Mas malaking responsibilidad mo rito sa bago dahil bago to eh. Nawalan ka pa ng lisensya dahil dyan. O, tamo? Ngayon, pinagsisisihan mo na, no? Dahil masakit sa ulo. No? Diretsalan tayo. Masakit sa ulo kapag ka bata. Sa mga tanga na gustong patol ng patol sa mga bata, pag yan nabuntis mo habang buhay na magiging sakit ng ulo mo yan, habang buhay na magiging sakit ng ulo mo yan, sinasabi ko lang sa inyo. Just so you know, just so you are aware. Bahala ka kung gusto mo pa rin tiisin yung ganong mga klase ng sakit ng ulo. It's up to you. Pero ako, atas ng pagmamalasakit ko sa'yo, masakit sa ulo kapag ka bata. Masakit sa ulo kapag ka bata. Eh kung sila nga mga bata, tignan mo, hindi na sila nagsisipagtagal. Ganon din naman tayo ng mga bata tayo. Di ba? Ganon din tayo ng mga bata tayo. Marami tayong mga naging kasintahan ng mga panahon ng kabataan natin. Tapos nagsipag-end up na magkahiwalay din. Dahil tayo rin mismo, na mga bata tayo dati, masakit din tayo sa ulo. Masakit tayo sa ulo. Yun ang sagot ko rin. Next question. Tanong po ito ni Sandy. Anong mas maganda? Pareho kayo ng ugali na magiging partner mo or opposite? Mas kanino mataas ang chance na magtagal? Ako palagay ko, dun sa opposite. Hindi naman kasi ang ibig sabihin, bad traits yun eh. Magkaiba lang kayo ng ugali. Pero hindi automatic na bad traits yun. Kasi kahit magkaiba kayo ng ugali, pwede naman pa rin naman maging good traits yun. Pwede pa rin maging good traits yun. Ang kaburingan kasi sa parehas kayo ng ugali, there's not much to figure out. Kasi parehas kayo eh. There's not much to figure out. So alam mo yung kaburingan no, na paglipas sa 1 taon, 2 taon, kabisado mo na. Diba? Whereas kapag magkaiba kayo ng ugali, you have so much to figure out. Ang dami mong kailangang isipin, ang dami mong kailangang isaalang-alang, ang dami mong kailangang hagilapin sa loob niya. Tapos parang gold mine yan. Yeah. Tik-tik ka ng tik-tik, tik-tik ka ng tik-tik, hanggang mahanap mo talaga eksakto yung mga ginto. Ganun yung konsepto. Well, ako kasi yun, as a person who loves challenges, ako yun. Mahilig ako sa ganun sa sakit ng ulo, sa problema, na mga ako rin mismo ang gumawa. Hindi ako interesado sa mga problemang basta na lang dumarating. Ang interest ko, yung mga problemang ako rin ang gumawa. Yun ang interest ko. Ngayon, ako yun, as a person, mas, kami nung kasintahan ko, napakalayo talaga Layo ng pinagkaiba namin sa ugali. Ako, very outgoing. Ang hilig ko makipagkwentuhan sa mga tao. Siya naman, ayaw naman niya nakikipag-usap sa mga tao. Ako, gusto ko public figure. Siya naman, gusto niya private. Ayaw niya nagpapakita. Diba? Opposite nga kayo. Opposite talaga. Tapos ako, kapag galit ako, yung bunganga ako, puta. Siya naman, pag galit siya, tahimik. Opposite talaga. Opposite. Silent treatment, mahilig siya sa ganun, silent treatment. Moving forward, Gil, may pag-asa kaya na ilagay natin to pababa? Kasi ang sakit sa mata Okay. Hindi, kaya pala po tagalin to. Tangina nyo. Pag tinanggal to, babagsak to, sir. Ha? Babagsak. Talaga? Oo. Hindi pala pwede. Nakakainis Hinita ka, sir. Naharangan. Oo, kasi hinahanap ko yung mata mo. Nakaharang to. Tanginang. Ako na yung ga-adjust yan. Sige, go next question. Brother, Tanong po ito galing kay, di ba na siya tanong pero nag-comment si Diday Ocario? Tinanggalan ng license, sinugal niya profession niya dahil lang sa babae. Marami namang babae hahabol sa'yo dahil may trabaho ka. Siya na lang sana loads. Sayang sana loads nakaunawa sa ginagawa niya. Peace. Ha.
Dami nag-comment doon sa question na yun, ah. Dami Oo, ng kasi opinion. alam mo, you may find it interesting. Ito nga yung mga hinahanap kong problema ng Pilipinas eh. Kasi ang problema natin, tingnan mo kung di nyo napapansin, ang daming mga iniaakit sa akin na problema, tapos sa mga PM lang yung detalye. Pero yung mga nandyan, as much as, alam mo yun, gusto ko ng konting spice dun sa detalye. Hindi yung, asawa ko ng bababae, ano pong gagawin ko? Walang detalye, di ba? Lagyan nyo ng konti lang, kahit mga, siguro, 2 malalaking detalye lang, ganun. Tapos nasa isang paragraph lang, kaya nang basahin nyo ng ganun. Kayang basahin nyo ng ganun. Iyan sana inaantay ko eh, kasi spice, ano yan eh, technically yan yung nagbibigay ng spice doon sa question and answer eh. So yan na rin kung doon nyo napapansin, so yan na rin yung mga tao doon sa, ano ba gagawin ko pag mababa asawa ko? Ano ba gagawin ko pag yung anak ko ayaw sumunod sa akin? Ano ba gagawin ko kapag yung biyanan ko, inaaway ako? Mga common na tanong na yan eh. Bigyan nyo ako ng konting spice, konting sakit ng ulo, konting problema. Diba? Paganahin nyo naman ang utak ko. Bigyan nyo ako ng mga out of the usual na mga sakit ng ulo at problema. Sige. Tanong po ito galing kay Ash. Boss, anong masasabi mo sa mga taong inalis mo na nga sa buhay mo tapos ngayon galit sa'yo at nangaasar palagi? Ayan nga. Ay, mga katulad yung sinasabi ko. Yan ang pinaka-common eh. Sobrang common yan eh. Gagawin mo. Ano gagawin mo? Cut. Tapos. Nangaasar? Ba't kasi binibigyan mo pa ng area para makapang-asar? The only way para makapang-asar yung mga putang inang yan kapag binibigay mo kasi yung attention mo sa kanila. Pero pag hindi mo alam na nangaasar sila, ano pa ang magiging problema mo dun? Kung kinat mo na yung mga tao na yan, hindi mo na pinabasa yung mga Facebook nila, di ba, naka-unfollow na kahit naka-friends pa kayo, hindi na lalabas sa newsfeed mo yan. Paano pa mga asar? Ngayon, lahat na ngayon ng mga tao magsisipagsalita sa'yo tungkol sa sinabi nila, i-block mo na sa tenga mo. Diba? Hindi mo na kailangan pakinggan yun. Gaya ng sabi ni Solomon, ingatan mo ang iyong pakinig. Baka iyong marinig na isinusumpa ka ng iyong kapatid. Hindi lahat ng bagay kailangan mapakinggan nyo pa. Yun ang sagot ko ron. Next question. Bigyan mo ako ng medyo mahirap-hirap. Tanong po ito. Yung mga situational na medyo komplikado. Bigyan niyo ako niyan. Yung mga marami yan. Alam mo, ito kasi yung problema eh. Yung mga nagkakaroon kasi ng mga situational na komplikado yung sitwasyon nila, mga matatalinong tao, tapos mga mahiyain sila, ayaw nilang ilabas sa social media. Kung komportable kayo na ilabas sa social media, pwede nyo gamitin yung totoong account ninyo. Kung hindi kayo komportable, dyan dapat nyo gamitin yung mga fake accounts. Yan dapat ang gamit ng mga fake accounts, hindi pang bash sa akin. Kawalan ng dignidad yun. Tangina kapag ka nang babash ka, gamit fake account. Yan talaga yung tamang gamit ng fake account. Kung nahihiya ka na ilabas, pero gusto mong itanong sa akin, gumamit ka ng fake account. Yun ang sinasuggest ko sa inyo. Sige, go. Katulad nito, sir. Pahinga ako niyan. Masarap yun. Meron pa ba? Wala na. Akin na lang to, ha? Sige, sir. Tanong katulad ditong fake account na to, tanong niya po, di ko na babasahin yung pangalan. Pangit eh. Sige. Tanong niya, Lods, bakit po ganon? Konti na lang po yung mga lalaking marunong manligaw at manindigan sa isang babae ngayon at puro titi na lang ang iniira nila pagkakakantot iwan agad. Nasa maling lugar ka kapag kaganyan. At mali rin yung set ng mga tao na nakapaligid sa'yo kapag kaganyan. Kasi alam mo hinahanap ko rin yan kung bakit eh. Hinahanap ko rin yan kung bakit. Nagkaroon kasi ng social media. Sa pagkakaroon ng social media, easily accessible na ngayon, yung pakikipag-usap sa maraming iba't ibang mga tao, hindi na importante kung ano pa purpose mo. Diba? Social media, ang dali-dali na eh. Ang dali-dali eh. Ngayon, I think, nasa maling grupo ka ng mga tao kapag ka puro ganyan yung mga natsatsambahan mo. Kasi tignan mo, pasok ka sa mga grupo ng mga tao na mga relihiyoso, hindi ganyan. Pasok ka sa grupo ng mga tao na puro alta sosyudad na may breeding ang pamilya, hindi rin ganyan. Ano ibig sabihin? Pagka nandiyan ka sa ganyang klase ng mga tao, ibig sabihin nasa maling lugar ka. Pati yung mga set ng tao na nakikilala mo, hindi yun eksakto yung lapat sa taste mo. Merong grupo-grupo ang mga tao kung hindi nyo napapansin. Ano yan eh? It goes back to yung panahon ng mga Stone Age. Yung konsepto ng tribal instinct. Tribal instinct. Kung sino yung mga katribo mo, kung sino yung mga kapalagayan mo ng loob, kung sino yung mga kaparehas mo ng mindset, madalas na pagkakataon, magkakasama yung mga yan. Birds of the same feather flocks together. Yung mga matitinong tao, magkakasama yan.
Yung mga siraulong tao, magkakasama rin yan. It doesn't matter na kung itinuturing nilang kasama yung iba o hindi. Minsan kasi magkakapit-bahay lang yan, pero isang buong malaking community, puro butata. Nakakita na ako ng mga ganun. Sige, sabihin mo, hindi naman lahat doon butata. Hindi nga, pero ang ibig ko sabihin lahat, yung general majority, hindi yan 100%, hindi ganun. Hindi ganun. You may say, siguro 90% o 95% puro butata. Di ba? Yung pinanggalingan ko lang na squatters area, ang daming butata doon. Hindi ko na mailalagay sa porsyento, pero ang dami ko nakita nagaganon doon. Yeah. Tangina yung mga bata nga ron, kung alam nyo lang, naglalakad sa harap ko yung mga bata, isang grupo sila, lahat sila nakaganon. Alam mo na kung ano ginagawa pag nakaganon, rugby yun o solvent. Pili ka na lang sa dalawa. Tapos sa mga makikipot na iskinita, meron ka makikitang mga maliliit na siwang sa pader. Tapos makikita mo, may maliit na umaapoy, maliit lang talaga yung apoy. Tapos may foil. Alam mo na. Sumisigaw pa dun, sir, no? Ano yung narinig ron? Sabi, hindi ako nagsashabu eh. Ate si Papa. Hindi ganun. Ang sabi, hindi ako nagshabu ngayong araw eh. Ang kulit sorry. Ang kulit niya. Ang dahilan pala kung bakit wala siyang pera nung araw na yun, hindi dahil nagshabu siya, kundi ang dahilan kung bakit wala siyang pera nung araw na yun, kasi hindi siya nagtrabaho nung araw na yun, kaya wala siyang pera. Pero pinaghihinalaan siya, nagganon daw siya kaya wala siyang pera. So, ibig sabihin, normal na sa kanya nagaganon, kaya wala siyang pera. Mm-hmm. See? Alam mo, nakadepende yan dun sa mga taong pinakikisamahan mo. Yung mga taong matitino, magkakasama yan. Yung mga taong hindi matitino, magkakasama rin yan. Birds of the same feather flocks together. Kaya sabihin mo, bakit puro tite yung mga tingin, hinahain sa'yo ng mga lalaki? Baka kasi nasa maling lugar ka. Mm-hmm. O eto, mas malala. Baka kasi puro suso, puro pek-pek din ang pinapakita mo sa social media mo. You attract who you are. Kung nag-iimbita ka ng mga ganong klase ng mga lalaki, ganong klaseng mga lalaki talaga yung makukuha mo attention. Tignan mo rin yung social media mo, baka puro suso yan. Puro ganunan ka, puro nakatuwad ka, tapos nakaganon, picture. Puro nasa kama ka, nakapanty ka lang, tapos pipicture mo yung sarili mo. Tapos ang my day mo, lalagyan mo pa ng mga malulupit na tugtog ni Bugoy na Koy-Koy, habang yung suso mo, nakalantarang na ganyan. Alam mo na, expect mo na talaga, puro malilibog na lalaki talaga target market mo dyan. Baka hindi mo lang naiintindihan, pero in every signal that you send, signal that comes back to you as well. In every action, there is an equal and opposite reaction. Newton's third law of power. Yun ang sagot ko ron. Nasa maling lugar ka, o baka mali yung signal na sinasend mo. Pili ka na lang sa dalawa. Check mo rin sarili mo. Pili ka rin sa dalawa. Maling lugar, maling mga tao, o mali yung signal na sinasend mo sa mundo. Sige, next question. Tanong naman po ito galing kay Kabataan kontra Droga. Yan, mga ganyan. Mga ganyang pangalan, buta, ayos. Okay, ano sabi? Kabataan kontra droga. Idol, anong masasabi nyo na meron daw benepisyo sa ekonomiya ang droga na sabi ng PNP Utang chief? inang yan. Seryoso ba yun? Oh. Ay, naku, Sinabi tanong talaga niya. ng PNP chief yun? Hindi ko alam pero yun yung kinoment niya. Di pa ako nakapanood ng balita. May benepisyo sa ekonomiya? Ano yung benepisyo nun? Illegal na droga? Oo, droga. Hindi, yung droga in general, droga yun. Ibig sabihin, drugs. Nagkakatalo yan kung illegal o legal. Malamang sa malamang illegal to. Nakaka-caps lock eh. Hindi ko kasi alam kung ano sinabi ng PNP chief eh. Hindi ko alam, narinig nyo ba yun? Hindi nyo narinig yun? Tangina. Kung droga lang in general, meron kasi legal, merong illegal drugs. Diba? Kaya nga drugstore, yung Mercury eh, diba? Yung Watson's drugstore eh, diba? Drugstore ba yung Watson's? Diba? Kaya nga tinawag na drugstore eh. Ibig sabihin, nagbebenta sila ng mga droga ron, pero legal. Yun yung mga tanggap ng lipunan ng mga By Jessic, diba? Ni Yosef, yung mga ganun. Diba? Comoxy Club, mga ganun, antibiotic. Yung mga ganun, legal na droga yun. May benepisyo talaga sa ekonomiya yun. Kasi kung hindi ka inom ng gamot, tapos may sakit ka, paano ka gagaling? Natural healing process. Paano kung madali ka? Diba? Ganun. Pag-pray mo lang kay Lord. Nasa kanta mo ng shabidi-shabu po. Kung illegal na droga yung sinasabi mo, alam mo, totoo, ito diretso meron talagang benepisyo sa ekonomiya. Labas ko yung sikreto. Oh. Sikreto to eh. Wala masyado naglalabas ito sa social media. Tangina, yayariin ako rito. Kita nyo kung gaano ako kayo kamahal, putang ina talaga. Akin muna attention. Type yes ko nakikinig ka. Pilipinas. Akin muna attention. May lalabas ako. Ayan, yes na daw.
Pagsisisihan ko to, pero bahala na. Putang ina talaga. Kailangan yung malaman to, Pilipinas eh. Hindi pwedeng wala kayong malay dito, hindi pwedeng mangmang kayo. Putang ina talaga. Ang nakakaalam lang nito, mga politiko pataas. Mga pulis pataas. Mga may posisyon pataas. Marami na ganyan. Mga nasa gobyerno pataas, pero hindi alam ng ordinaryong taong bayan to. Hindi alam ng ordinaryong taong bayan to. Ay na, putang ina mo. Yan na, sinasabi ko sa inyo. Whew. Ilang viewers natin? Sa TikTok, 814. Sa Facebook, mukhang tumataas to kasi 356. Delikado to. Pero sige, bala na. Putang ina. Ready to die. Meron talaga. Meron. Illegal na droga. Meron. Hindi nyo alam na sa mga alta sosyedad, umiikot talaga yan. Ngayon, ang ilalabas ko sa inyo, opinion ko. Ito, opinion ko. Opinion ko ito. Walang statistics, walang pruweba, walang pangalan. Opinion ko. And you are welcome to consider me wrong. Pwede mong sabihing mali ako. You are welcome to consider me wrong. Ang ilalabas ko, personal na opinion ko, walang ebidensya, walang statistics, walang pangalan. Umiikot talaga yan sa mga iba-ibabaw. Umiikot yan. Marami masyadong pera yung tumatakbo dyan. At merong mga ilan na mga politiko na yung pangkampanya talaga nila galing sa drugs. Pag ibinigay mo ngayon sa mga tao yun, politiko ka, bumulto sa'yo pera, protector ka. Bumulto sa'yo pera, ibibigay mo ilalabas mo ngayon yung pera na yan sa panahon ng eleksyon. Tapos marami ngayong makikinabang. Pero hindi na nila alam. Yung mga nakikinabang, hindi na nila alam yun. Hindi na nila alam yun. Ang hirap kasing magsalita kasi I know too much. Masyadong maraming matataas na taong konektado sa akin. Sabi nga ni Trinidad si Jim Welser, wag mo na ilabas loads kung delikado lang naman. Baka lalong maraming magtulak ng droga. Hindi yan dun sa konseptong maraming magtutulak ng droga. Hindi ganun. Malabo yan, lalo na napanood mo lang naman sa live yan eh, di ba? Magtutulak ka ng droga dahil sa akin, tanga mo nun, bobo ka nun. Hindi. Pero merong mga ibang bansa na lang tayo. May mga ekonomiya sa ibang bansa na fino-fuel up ng drug money. Oh. Meron na silang ang tawag narco-politics. Kung tawagin, narco-politics. Kaya nga kung mapapansin ninyo, merong isang bansa dito sa somewhere na yung matitinong politiko nila nagtakbuhan sa ibang mga bansa seeking refuge. Kasi yung mga politiko nila dun sa sarili nilang bansa, mga narco-politicians, at pinapatay silang matitino. Kung napanood nyo yung movie na Loving Pablo, si Pablo Escobar. Pablo Escobar. Pumasok sa politika yun eh. Mas maraming namatay na tao. You mean sa naging narco pa? Okay. Narco-politician siya, si Pablo Escobar. Okay. At marami pang iba pa. Dito sa Pilipinas, mismong si Duterte nga may sabi. Hindi niya alam na ganun pala kalawak yung sakop ng drug war niya. Hindi niya na-expect. Akala niya parang may mga drug dealers, tapos may mga drug pushers, tapos may mga users. Yun yung akala niya. Tapos may mga politician, konti. Tangina, nung nalaman niya yung scope, yung iba hindi gumagamit pero tumatanggap. Malawak masyado. Malawak masyado yan. Masyadong malawak yan. Kaya pansinin ninyo, hindi ko pinakikialaman yan eh. Kasi sige, ang tapang mo, putang ina ka, Chester, ang tapang mo. 'Di ba? Ilabas mo ngayon yan. O, nilabas ko, tas bukas. 'Di ba? Mas malaki pakinabang sa isang asong buhay kaysa sa isang leyong patay. Sabi ni Solomon yun, nasa Ecclesiastes.
Mas may pakinabang pa na mukha akong asong kahol ng kahol kaysa leon nga ako, patay naman ako. Diba? Ngayon, sasabihin mo ngayon, Chester, hindi ba sabi mo gusto mo nang mamatay? Oo, pero hindi ko gustong magpakamatay, magkaiba yun. I would like to die of natural cause o pinatay ako ng kung sino man. Pero hindi ko gustong magpakamatay. Magkaiba yun. Hindi sa mga ganyang politiko na mga may kinalaman sa droga. Dun sa mga bagay na pinaninindigan ko, na mga bagay na itinawid ko rin sa mga kapwa-tao ko, na may mga taong nakabanggaan ako dahil doon sa dami ng mga pinaniniwalaan kong kakontra ng mga pinaniniwalaan nila, tapos pinatay ako. Pero hindi isang pirasong paniniwala lang. That's fucking senseless. Pero tungkol dyan sa usaping droga, tangina, lawak niyan. Ang lawak niyan. Believe me, tanginas, akong siraulo mismo. Tanginan, lawak niyan. Apakalawak niyan, di nyo lang alam. It's just creeping in na tumatawid sa mga ila-ilaliman na hindi nyo napapansin. Hindi nyo lang napapansin. Wala lang kayong malay kasi mukhang normal yung mga tao. Pati yung mga politiko mukhang normal. Pero wala kayong malay, yung iba user, yung iba pusher. Wala lang kayong malay. Wala kayong malay. Wala kayong ulitin ko, wala kayong malay. Ang nakakaalam lang yan, yung mga nandun din mismo sa loob ng ganong sistema. Sistema yan, kung di nyo alam, sistema yan. Sistema yan, may hierarchy sa loob niyan. Tapos every now and then, napapalit-palitan yung hierarchy sa loob niyan. Wala lang kayong malay. Wala lang kayong malay. Yun muna, pansamantala. Yun muna, sagot ko. Next question. Tanong po ito, galing kay The Pusher. Yun na nga sinasabi. Okay. Pero ano naman, niya po, boss, pagdating sa usaping kamatayan, okay lang po bang mamatay para sa bayan, para sa kapwa-tao, upang malinis ang kamay mo para sa mga nagdaang panahon na naging masamang tao ka? Malaki po ba ang pag-asang makaligtas ka sa kabilang buhay? If you follow strictly the rules and regulations of God, kung yung rules and regulations ng Diyos, pero para sa bayan, para sa bayan, para sa bayan, it doesn't work that way. It doesn't work that way. Kasi isipin mo, namatay ka para sa bayan, ateista ka naman. May aasahan ka ba sa kabila? Kung may kabila man. Kung wala, ayos lang. Doesn't matter. Pero namatay ka sa kabilang, namatay ka para sa bayan, ateista ka. Tapos puro kalokohan pa yung mga pinagagawa mo, pero namatay ka para sa bayan. Yun nga yung tanong. Diba? It doesn't work that way. Parang ano yan isipin mo yung konsepto na humihingi ka ng reward sa Diyos sa bagay na ginawa mo, hindi naman tungkol sa Diyos. Ganon yung konsepto. Parang, ang trabaho mo sa munisipyo, street sweeper, magwalis. Tapos nagwalis ka, pero sa loob ng bahay mo. Tapos napuyat ka pa, tapos nabagod ka pa, tapos nagluto ka pa, tapos naglinis ka, tapos lininis mo lahat. Pero sa loob ng bahay mo. Tapos pupunta ka sa munisipyo, hingi ka sweldo. Hindi, naglinis naman ako Hindi naman yung lugar na yun yung nilinis mo Diba? Hindi ka naglinis para sa munisipyo. Hindi ka naglinis para sa lugar nyo. Naglinis ka para sa pamilya mo, sa loob ng bahay, magkaiba yun. Ganon yung konsepto. Naintindihan mo yun, Pilipinas? Type yes nga ako nakuha mo yun. Type yes. Just to make sure na naiintindihan nyo yung konsepto ng prinsipyo. May nag-iasa dito galing sa... Lagi mong tatanong, para kanino? Para kanino? Para sa bayan. 'Di ba? Para sa bayan. Pero hindi para sa Diyos. Tapos sa Diyos kay hihingi ng ngayon ng reward. Dun sa bagay na ginawa mo para naman sa iba. 'Di ba? Ito suggestion ko. Kung para rin lang naman sa bayan, unahin mo muna para sa Diyos. Tapos tsaka mo isunod para sa bayan. Pag nagtutugma yung para sa Diyos at para sa bayan, ayun, okay yun. Good shit yun. Yun ang sagot ko doon. Next question. Sabi po ni Rayster Guevara, anong mas okay, mamatay ng maraming yaman para sa pamilya o mamatay ng may pakinabang sa maraming tao? Soft brew. I will go for mamatay ng maraming pakinabang sa mga tao. Kasi mabuting pangalan, maiging piliin kaysa malaking kayamanan. 22-1.
ng kawikaan. Mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Kabutihan kaysa sa pilak at ginto. I will go for a good name. Dun ako sa pangalan, hindi sa dami ng kayamanan. Kasi nakita nyo naman, dumami yung kayamanan ng mga taong mayayaman tapos naipasa sa mga anak, naubos ng mga apo. Nakita nyo na yan in the past, di ba? Parang halimbawa, katulad sa inyo, sa pamilya ninyo, di ba? Nakita na ninyo sa pamilya ninyo, kayo mismong audience ko, kayo mismo, ikaw, kayong nanonood sa akin ngayon, nakita nyo na yan. Meron kayong kamag-anak na mayaman in the past, tapos namatay, tapos pinagagawa-gawa ng mga anak. Pagdating sa mga apo, wala na. Type yes kung meron kayong ganong kamag-anak. Type yes kung meron kayong ganong kamag-anak. Sigurado nakita nyo na yun, maliban na lang siguro yung mga masyado pang bata, hindi nagtatanong sa mga magulang nila tungkol sa mga kamag-anak nilang mayayaman. May tingnan po, sir. May nag-yes na kita mo? TikTok. Meron yan. Pero isipin mo, kung kamag-anak mo si Rizal. Anong kayamanan ng naipasa ni Rizal sa mga anak niya? Baka marami. Kasi may mga bahay di ba? Pero bukod dun sa mga bahay, baka hindi na alam ng mga taong may mga naipasang bahay si Rizal Pero bukod dun sa mga bahay, tignan mo yung pangalan ni Rizal mismo. Maikabit sa'yo yun bilang apo, isa ka sa mga apo ni Rizal. Putang ina. Tamo? Yun, hindi kinukonsider ng mga tao Yung gumawa ka ng pangalan na hindi birong klase ng pangalan, tas namatay ka, na yung dignidad mo buo. Hindi kinukonsider ng mga tao yun Gumawa ka ng hindi birong pangalan, tapos yung dignidad mo buo hanggang namatay ka. Tangina, kaya mong ipasa yun hanggang sa kaapu-apuhan mo. Ikaw yung apo ni The Chichester. Putang ina. This is history in the making. Wala lang kayong malay. Kasi nginingitian ko lang kayo, hindi ko sinasabi sa inyo. Nginingitian ko lang kayo. Napakaraming laman itong malita putang inang ulo ko. Kung alam nyo lang, kung paanong bagyo yung nasa loob nitong ulo ko. Ang daming gulo ng utak ko, ang daming salimuot ng utak ko kung alam nyo lang. Sige, next question. Tanong naman po ito galing kay Adrian Joseph Eres. Human rights o human lives? Parehas. You cannot, sabi ni Duterte, you cannot have human rights without human lives. Mas importante human lives kaysa sa human rights. Buhay. Buhay. Kasi yung karapatan, every now and then, pwede mong i-forgo yan Parang katulad kanina, meron akong karapatan na wag nang magbayad dun sa JNT. Yung sa delivery. 5,000 yun. Tapos mali yung parcel na ibinigay sa akin. Natag niya na receive. Diba? Meron akong karapatan na hindi bayaran yun. Bakit? Tangina, umorder ako, ganyang kalaking kaldero. Ang dumating sa akin, ganyang kalit na box. Ano ba? Tapos 5,000. Palit tayo ng kalagayan, babayaran mo yun. Pero ako, binayaran ko pa rin. Tapos dadaan na lang daw sa proseso ni Shopee para daw ma-refund. Wala akong assurance na ma-refund yun. Di ko rin alam kung anong proseso nun. Binayaran ko lang. Alang-alang dun sa rider, meron akong karapatan na hindi bayaran yun. Kunin nyo, bahala kayo. Kung ano gusto nyo gawin. Pero i-charge daw dun sa rider naawa naman ako, makawalan ng hanap buhay yung tao. Sige, ako naman na may pera. Sige, ako na lang magbayad. Lugi ako 5,000. Kung mabawi ko pa yun o hindi na importante. Ang bottom line, hindi ako masamang tao sa pag-akala na nakatulong ako sa kapwa-taong manatili sa trabaho at hindi matanggal sa trabaho dahil lang sa halagang 5,000 piso. Meron akong karapatan, pero pinili kong wag kunin yung karapatan na yun alang-alang sa kabuhayan ng kapwa-tao ko. All the more ang buhay. Mas importante ang buhay kaysa sa kabuhayan. Mas importante ang buhay kaysa sa karapatan. Yun ang sagot ko ron. Kaya nga tungkol doon, alam mo, pabor ako doon sa ginawa ni Duterte. Yung nanahimik yung mga kriminal. Pabor ako doon. Bigyan niya ako ng matinong ilaw. Patayin na naman tong ilaw na to. Kaya sabi mo, pabor ka pala doon sa mga namatay na mga inosente. Hindi yun, tanga. Hindi yun.
Yung katahimikan na naranasan natin, hindi mo naman kayang ialis yun eh. Yung katahimikan na naranasan natin nung mga panahon ng panahon ng drug war, nakabado ang mga tao once maidikit lang yung pangalan mo sa konsepto ng sa konsepto ng droga. Ayun. Kabado ang mga tao pag naidikit lang yung pangalan mo sa konsepto ng droga. Yung katahimikan na yun na hindi ko makakalimutan na kahit saan ka lumakad, walang gagalaw sa'yo. Tangina, very limited yung mga snatcher, very limited yung mga rapist, very limited yung krimen na nangyayari. Hindi nyo naman maitatanggi, bumaba crime rate ng mga panahon ni Duterte. Hindi nyo maitatanggi yan. Yun ang sagot ko ron. Alam mo, hindi yan yung mali sila ng binabanatan tungkol kay Duterte. Ang palagay kong dapat nilang banatan tungkol kay Duterte, yung parang tunog treason Tunog treason. Alam mo naman pagdating sa politiko, hindi ako sumasang-ayon lang, hindi ako kumukontra lang ng walang basehan. Sa isang politiko, meron ako sinasang-ayunan, meron din ako kinokontra at the same time. Isa sa mga sinasang-ayunan ko yung drug war. Isa sa mga kinokontra ko, yung sinasabi ni Duterte tungkol dun sa Philippines province of China. Ako, palagay ko yun yung dapat ungkatin. Mali sila nang inuungkat dyan sa drug war. Yung Philippines province of China, detalye niyan? Yun ang dapat ungkatin. Sige, next question. May sinasabi mga dapat iwasto sa simbahang, basta, haba ng pangalan niya. Siga ng kanto, may platform na rin sa social media, mas matindi demokrasya sa internet, sobrang laya. Totoo. Nakita ko nga merong isang mukhang siga na tad-tad ng tattoo pati sa mukha. Tapos ang content niya mag-inom. Tangin, ang daming views. Silang dalawa mag-asawa, yun ang content. Siya magpapaalam na mag-iinom, tapos yung asawa kukontensintihin siya. Paalam na mag-iinom sige. Mag-inom ka? Sige. Eto pera, eto gin, eto bla bla, eto pulutan. Thank you. Yun yung content na yun. May mas worse dun. Ayoko muna mag-inom, pagod ako ngayon. Hindi, dapat pumunta ka sa mga tropa mo, mag-inom ka. Yun yung content, yun na mismo. Daan libo followers nun. Daan libo rin ang views nun. Regular na daan libo views nun. Pero ito mga ganito, tignan mo, hindi umaabot na 100,000 yung views na to. Yung live, gantong live, hindi umaabot na 100,000. Nakakaresolba ka ng problema ng kapwa-tao, hindi abot ng 100,000 yan. Ang umaabot ngayon ng 100,000, yung mga kalokohang content. Hindi naman kasi hindi naman ang endeavor ko makahakot ng maraming views Ang endeavor ko, yung mga nanonood sa akin, kahit konti sila, tumitibay, tumatatag, dumadami pera, tumatalino, tumataba utak habang bumubuting kapwa-tao. Yan ang endeavor ko. So kahit hindi masyadong maraming views, ayos lang sa akin. Basta yung mga nanonood sa akin, quality. O ngayon, sa mga nanonood, favorite nyo nga to. Itong page na to, The Chichester, Project 1M, at yung isa pa, The Chichester Official, i-favorites nyo nga. Ngayon na. Lahat ng nanonood sa akin, i-favorite nyo yung page ko. Type done pagkatapos. Yung iba kasi hindi na nakikita yung contents ko. Para na-update kayo every time meron akong live. At the same time, na-update din kayo kapag meron akong bagong mga videos na inilabas. Kasi alam niyo naman, kayo rin naman na makikinabang yan. Alam niyo rin naman wala akong kinikita sa social media. Diba? Kesa mamigay ako ng pera, bukas wala ka na naman pera. Kesa mamigay ako ng pagkain, bukas gutom ka na naman. O di mamigay ako ng karunungan, paano mo gumawa ng pera? Yan, para habang buhay ka may pera, habang buhay ka may pagkain. Yeah, marami na pong nagdadan. Raister Guevara from Soft Brew. Ito yung nagbigay ng kape. Thank you, brother. Bumisita siya sa akin dito na namigay ng kape. Type done kung na-favorite mo na yung page ko. Marami na po. Sige, next question. Tanong naman po ito galing kay Teng Ancheta. Lods, naniniwala ka ba pag nawala ang isang tao, doon niya lang makakamit ang tunay na kalayaan ng buhay? Oo. Naniniwala ako doon. Maliban na lang kung masamang tao ka. Namatay ka masamang tao. Pero naniniwala kasi ako doon sa konsepto na itong katawan natin, kulungan ito. Pwede mo sabihing bahay ng Diyos, oo. Pero dito nakakulong yung espiritu. Tapos pagka namatay ka, makakalaya na yun. Kung saan papunta yun, hindi ko alam. Ang tawag buhay Yung buhay nakakulong sa laman. Yun pansin mo, tignan mo, pansin mo yun. Yung buhay nakakulong sa laman.
Tapos pag namatay yung katawan, kasama sa law of power yun eh. Yung energy. Energy. Na yung energy cannot be destroyed. It just transmutates from one form to another. Eh yung buhay, energy. Pag namatay ang katawan, saan pumupunta yung energy? Na ang tawag buhay. Saan pumupunta yung energy na ang tawag buhay? Kasi it cannot be destroyed. Hindi mo kayang sirain ang energy. Yung buhay na energy, pag namatay yung katawan, saan pumupunta yun? Hindi natin alam. Pero ako, palagay ko nakakulong yun sa laman habang buhay pa yung laman. Paglabas nun sa laman, kung saan man pupunta yun, hindi ko alam. Pero ang sabi, 20 ng Apokalipsis, yung dagat-dagatang apoy daw, siyang ikalawang kamatayan. So, panibagong kulungan yun. Makakalaya ka lang kapag sinabi na ng Diyos na lumaya ka na. Ngayon nga lang ngayon lang, malapit na yung panahon ng paglaya sa kahirapan. Yung mga sumasabay sa Project 1M. Yeah. Malapit na yung panahon ng kalayaan. Konting tiis na lang, mga kapatid. Konting tiis na lang. Malapit na yung panahon ng kalayaan sa kahirapan. Yung mga sumasabay sa Project 1M, ingatan ninyo ang sarili ninyo. I have a stern warning for you. Ingatan ninyo ang sarili ninyo sa Disyembre. Yang panahon na yan, isa sa mga pinakadelikadong panahon para sa mga taong nag-iipon. It's a very treacherous month for those people who are trying to save for their future. Delikado yung Disyembre para sa mga taong nag-iipon. And you better tag yourself safe pagtungtong ng January. Ingatan nyo sarili nyo sa Disyembre. Masyadong maraming gastusan yung panahon na yan. Masyado ring maraming linta na gustong kunin yung pera ninyo. Ang tawag, pamasko. Sige, next question. Tanong naman po ito galing kay Kalima. Para po sa inyo, ano pong dapat i-priority ng isang lalaki? Asawa ba niya o nanay niya? Nanay niya, magulang kapag wala ka pang asawa. Pag may asawa ka na, hindi na yan ang priority. At iiwan ng lalaki at babae ang kanyang ama at ang kanyang ina. At ang dalawa ay magsasama at hindi din sila dalawa kundi isang laman. Yan ang nakasulat sa Biblia. As soon as mag-asawa ka na, hindi na priority magulang mo. Ang priority na yung asawa mo. Dahil bubuo ka na ng bagong bata ron Bubuo ka ng susunod na kinabukasan Bubuo ka ng susunod na lahi mo. Ano mas importante? Yung nakaraang lahi mo o yung lahi mo paabante? Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito galing kay Sherwin. Thoughts sa guy na may girlfriend and college student na may work at kaya mag-provide ng needs ng family niya. Ulit. Thoughts mo about sa guy na may girlfriend na college student na may work at kaya mag-provide ng needs sa family niya. Wala naman ako nakikita ng problema dun. College student. As long as kung legal na edad ka na, as long as hindi minor de edad. Wala akong nakikita ng problema ron. Bukod sa, kung may edad ka na, you have to deal with age gap. You also have to deal with tantrums every now and then dahil unregulated pa emotion ng bata. Kasi kolehiyo pa lang yan diba? Kung bata pa yung nagko-kolehiyo. Pero may mga nagko-kolehiyo kasi matanda na Parang ako, babalik ako sa kolehiyo Libas lang na ilang panahon, mga 1-2 taon, babalik ako sa kolehiyo. Gusto ko ulit mag-aral para nakatapos naman yung The Chichester ninyo. Hindi kayo basta nakikinig sa isang taong mal-edukado katulad ko. Sige, next question. Tanong naman po ito galing kay Yes King. May nagkakagusto sa'yo na girl pero wala ka ma-provide sa kanya. Wala siyang pake pero want mo mag-provide. Ano pong dapat gawin? Unahin mo muna sarili mo. Kasi lagi namang may magkakagusto sa'yo one way or the other. Lalo na kung hindi ka naman pangit. The fact na ngayon ay may nagkakagusto sa'yo, ibig sabihin niya hindi ka pangit. Unahin mo muna sarili mo. Ayusin mo muna finances mo. Galingan mo muna sa buhay. Magkaroon ka muna na napatunayan. O at least somewhere close to may mapapatunayan na. Bago ka kumuha ng batong ipapalo mo sa ulo mo kasi diretsahan, distraction yan. Diretsahan, distraction yan. And I mean that with either an I or an E. DI, distraction, or DE, distraction. I mean that with either an I or an E. Kung paano man gagamitin yung dalawa na yun, parehas yun ang ibig ko sabihin. Sige, next question.
Tanong po ito ni Adam. Sabi niya, boss, ano pong masasabi mo sa mga babaeng puro labas suso sa TikTok at hindi naman nag-aaral at ngayon nabuntis, sisisihin ng magulang na hindi sila tinuruan? Alam mo, one way or the other, hindi mo talaga pwedeng ialis yung pananagutan ng mga magulang dyan. Bakit? Kasi the fact na nagtututuwad na sa TikTok yan, dapat na nasuwato ng magulang yan. Nagkaroon ng problema dun sa konsepto kasi na yung bata, kung anong pinapanood sa social media, wala palang malay ang magulang. Tapos, hindi rin naman nagturo ang magulang. Diba? 22:6 ng kawikaan. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Kung sana, ikaw na magulang, nagturo ka sana dun sa anak mo na hindi uubra, natutuwad-tuwad sila sa social media at magkaroon dapat sila ng delikadesa at dapat matuto rin sila ng katimtiman. 2:9 ng unang Timoteo, di ba? Mga babae, gumayak ng mahinhing damit, may katimtiman at hinahon. Sana kung natuto lang sana ng kahinahunan at katimtiman at pagdadamit ng mahinahon yung babae na yan, sana hindi nagkaroon ng problema na tumutuwad siya sa tangin ng social media. Hindi mo pwedeng ialis yun. Hindi mo pwedeng ialis yun. Yung upbringing ng magulang, nakadepende kung mabubuntis ba ng maaga yung bata o hindi, dun sa upbringing ng magulang. Na isa sa mga factor yan. Na oo, pwede mo sabihin, hindi lang naman yan yung factor. Paano kung na-rape yung bata? Ando na tayo, pero tangina, alam nyo naman na in major cases, hindi naman rape ang cause ng pagkabuntis ng mga kabataan ngayon. Alam nyo yan, hindi rape ang common cause ng pagkabuntis. Ang common cause niyan, either si babae malandi o si lalaki malandi, tapos yung dalawang putang inang malandi nagkantutan. Huwag tayo maglokohan. Yun ang totoo ron. Next question. Ito, medyo mahaba yung question niya. Tanong po ito ni Smoke. Boss, alam niyo po ba yung akyat barko? 11 years old pa lang po kasi ako, yun na po ang trabaho ko at meron na po akong 5 anak na iba't ibang lahi din. Ngayon nahihirapan na po ako kasi lahat po ng 5 anak ko puro babae at may anak na rin. Paano ko po sila i-guide na ngayon mga bata pa lang ay may anak na? Ang trouble mo kasi dyan. Kung makikinig pa sila sa'yo. Kasi doon nga lang sa panahong nag-anak sila, hindi sila nakinig sa'yo. Kung meron ka talagang sinabi sa kanila. Naiintindihan ko yung konsepto ng anak akyat barko doon sa konsepto ng mga seaman. Narinig ko na yan ng maraming ulit. Lalo dyan sa bandang Baseco, dami yan. Baseco, Tondo, at maraming malapit na lugar sa pier, akyat barko. Alam ko yun, alam ko yung konsepto na yun. Sa mga hindi nakakaalam, that's another term for prostitution, pero sa barko. Maakyat sila. Kasi mas malaki bigayan sa barko kaysa sa kaysa sa lupa. In case hindi nyo alam, just so you know. Eto masasabi ko, unahin mo sarili mo. Gawa ka resulta. Kasi alam mo, isa sa mga pinakamahirap sa magulang, yung konsepto ng pagtuturo sa bata, pag yung magulang wala resulta. Ang hirap nun. Isipin mo yung konsepto, na kung ako hindi nakita ng mga tao na resultado, palagay mo ba makikinig kayo sa akin? Kung talagang nagsimula ako tindero na halimbawa rito, palagay nyo ba makikinig kayo sa akin? Diba? Importante yung konsepto ng resulta. Gawa ka resulta. Tapos pag mas malayo na yung resulta mo kaysa sa mga anak mo, kasi tingnan mo, yung konsepto na yung mga anak mo, 5 yung anak niya, di ba? Tapos lahat yun may anak na. Apo, so ngayon, malaya ka na. Malaya ka na bilang magulang. Malaya ka na. Kaya gusto mong i-guide yung mga anak mo, gumawa ka ng resulta. Yung matututunan mo, habang gumagawa ka ng resulta, pwede mo ipasa sa anak mo. Kasi wala ka ng obligasyon sa anak mo in case hindi mo alam. Wala ka ng obligasyon sa anak mo, maliban na lang siguro, minor de edad pa yung anak mo. Pero kung lampas minor na yan at may anak na, wala ka na obligasyon dyan sa mga yan. Technically, malaya ka na. May kanya-kanya sa nilang pamilya, di ba? Ang may obligasyon sa kanila. Minor de edad pa daw yung mga anak niya. Ano na? Minor de edad pa daw lahat ng anak Patay. niya. Tang ina. Patay. Putang ina. Yari ka talaga. Minor pa lahat ng anak niya. Kunin mo yung mga lalaki. Yung mga asawa niyang mga yan, tapos papagtrabahuhin mo. Tapos dapat tuloy-tuloy na pumapasok ang pera galing dun sa mga lalaki. Yung mga lalaki magsipagtrabaho. Yung mga babae dun sa bahay. Yan sabihin, mahihirapan ka kasi bla bla. Mas madali ang buhay pag nagtutulungan kayo. Mas madali. Kasi isipin mo kung lahat yon, mga lalaki na yon, 5 lalaki yon, makakuha na sila ng mga minimum na mga trabaho. Tapos yung minimum na mga trabaho,
pinagsasama-sama nila yung konting bariyang halagang tagi-100, 600 something ngayon ang minimum dito sa Metro Manila eh. Kung sa probinsya parang 400 something eh. Pero kung halimbawa, tagwa 100 pesos bawat isa sa kanila, mag-aambagan para sa pagkain buong maghapon, marami-raming 100 yun, that's 500 pesos. Marami-raming gulay yun. Marami-raming gulay yun. Marami-raming pagkain ang mabibili mo sa 500 pesos para sa buong pamilya na yun. Tapos lahat ng ibang pera maiipon. Pero the only way para mangyari yun, you have to have enough authority dun sa pamilya. Ito ang problema mo. Una, hindi na nakikinig sa'yo mga anak mo. Kasi kung nakikinig yan, hindi mabubuntis yan. Pangalawa, wala ka resulta. Baka isa yun sa mga dahilan kung bakit hindi ka nila pinakikinggan. Pangatlo, alam mo ba kung ano ituturo mo? So I will go, kung ako yun na magulang at nakikinig ako ngayon, eto ngayon, wake up call na sa'yo. Gumising ka na, gumawa ka ng resulta mo. Kung gusto mo magkaroon ng kinabukasan yung mga anak mo, dapat matuto sila galing sa'yo. At ang ibig sabihin nun, kung ikaw dating akyat barko, nabuntis ka, 5 anak. Yung mga anak mo ngayon, nagsisipagbuntisan na rin, gumawa ka ng resulta para sa sarili mo. Tapos kung ano nakita nila sa'yo sa proseso at sa resulta nung proseso mo, kokopyahin nila yun. Kokopyahin nila yun. Bakit? Kung ano puno, siya ang bunga. At ang bunga, hindi nahulog ng masyadong malayo sa puno. Sigurado, ikaw, bata ka rin nung nagkaroon ka ng anak. Tapos yung ngayon, yung mga anak mo, bata rin sila nagkaroon ng anak. Bakit? Kasi ginaya ka nila. Pahabol nga po siya, sir. 16 years old po ako unang nagkaanak. Tama, hindi ako nagkamali. At mga single, 3 anak ko ang single mom, 2 lang po namatay ang asawa at yung isa kasama niya pa asawa niya. Yan ang mabigat. Yan yung mga detalyeng hinahanap ko galing sa inyo eh. Yan eksakto yung hinahanap kong detalye galing sa inyo Pilipinas. Yung mga ganyang klase ng mga problema na situational sa loob mismo ng bahay. Yan eksakto yung hinahanap ko. Na-appreciate ko yan. Na-appreciate ko nag-open up kayo sa akin. Na-appreciate ko. Kung ako yung nandun sa ganong sitwasyon, ang gagawin ko, yung 1 o 2, papagbabantayin ko ng mga bata. Habang lahat nung iba nagtatrabaho. Tapos lahat ng pera iipunin, walang kakapritsyo. Walang kakain ng masarap sa loob ng 3 taon. Tapos pagkatapos nun, mayaman na kayo. Kasi nakuha nyo na yung disiplina sa loob ng 3 taon. Kung paano gumawa ng malaking pera ng isang bulto kayo ang tawag pamilya. Huwag lang kayo mag-aaway-away. Kasi nakakapagod ng proseso yan. Nakakapagod yan, nakakasuya yan. Ganon yung ginagawa ko rito. Technically, para kaming isang pamilya. Tapos lahat kami kumikilos sangayon sa kung ano yung mga dapat naming gawin. Ganon yung ginagawa ko rito. Kung di nyo napapansin, meron akong mga taong pinamamahalaan. Yung mga taong pinamamahalaan ko, nasa loob kami ng iisang bahay. Tapos lahat kami may kanya-kanyang role. Lahat kami may kanya-kanyang role. Walang batugan. Wala. Kahit isa. Tapos, lahat ng mga nagagawa ng maayos yung mga role nila, they will get incentives. Lahat ng hindi nagagawa ng maayos yung role nila, mababawasan incentives nila. The only way para makatakas kayo ng sabay-sabay sa kahirapan, sabay-sabay din kayo na umusad bilang pamilya. Yan lang yun. Otherwise, wala kang ibang choice. Magtatrabaho ka, mangyayari dyan ganito. Magtatrabaho ka, uubusin yung pera. Tatrabaho ka, uubusin yung pera. Trabaho, uubusin yung pera. Trabaho, uubusin yung pera. Gano'n na malamang na mangyayari dyan. Kasi ang malamang na mangyayari dyan, tangina wala kang choice kundi itaguyod yung mga apo mo. Pagtamad yung mga anak mo. You just have to make sure nag-aaral yung mga bata. Kung hindi na sila nag-aaral at nagtatrabaho na talaga, wala naman talagang choice. Sasabihin, child labor ka yun. Hindi. Oo, child labor yun. Pero minsan may mga circumstances na wala talagang ibang option kundi maghanap buhay talaga. Katulad yan pagka may anak na yung bata. May anak na yung bata eh. Ano gagawin? Papahirapan yung magulang. Bahala na sila. Diba? Sabay-sabay kayo. Yung mga may isip na magsipag-alaga dun sa mga bata. Tapos magtrabaho yung iba. Doon sa mga may isip ha, hindi doon sa mga wala pa.
Kasi iba, isip bata pa eh. Doon mo iiwan yung bahay. Tanga na, baka pagbalik nyo, masunog yung bahay. Yung bata wala na. Hatiin ninyo yung mga may isip na doon sa mga yun. Tapos sabay-sabay kayo magsipagtrabaho. Hanggang dumating sa puntong lahat may isip na, pili na lang kayo ng isa o dalawang tagabantay. Tapos all else magtrabaho, sabay-sabay. Tapos gawin nyo yung ginagawa ko. Lahat ng pera, papunta lang dun sa kung ano man yung pagkakakitaan. Kung hindi pupunta sa pinagkakakitaan, papunta sa ipon lahat. Walang kapritsyo, wala. Walang kapritsyo. Wala. Yun ang sagot ko ron. Last question. Meron pa ba maganda? Hindi na siya sobrang ano eh. Okay. Sige, magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Parang nabitin ako. Siguro magla-live na lang ako sa TikTok maya-maya. Kung makakapag-live pa ako. Siguro extra 30 minutes to 1 hour. Maya-maya konti. Pahinga muna ako sandali ng mga 30 minutes lang. Masakit yung lalamunan ko eh. Kita-kits tayo mamaya, Pilipinas. Magandang umaga sa'yo.